Ako po muli yung manunsan na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog na ito ay patungkol sa kung paano natin mamamaximize ang ating oras sa mabuti at produktibong paraan. Muli, kung paano natin mamamaximize ang ating oras sa mabuti at produktibong paraan. Para sa akin, napaka-importante yung maglalaan ka ng tamang oras para sa ating sarili, para sa pamilya, para sa kapwa, at lalong-lalo na para sa Diyos. Napaka-importante yung pagmamanage ng oras. Kaya nga napaka-importante para sa buhay, para sa pamumuhay, at para sa paghahanap buhay. Yung tatlong bagay na to. So papaano natin mabibigyan ng tamang halaga at mapagtuunan ng pansin ang mga bagay na to? Base sa aking mga experience, kahit marami tayong ginagawa, at para mapaglaanan ang tatlong bagay na to, kailangan dapat marunong tayo maglaan na ma-maximize ng tamang oras sa mga bagay na ito. Sa mga nakakilala sa akin, hindi po lingid sa inyong kaalaman na araw-araw nagtatrabaho ako ng 16 hours. So papaano ko siya binibigyan ng tamang schedule sa aking mga trabaho? Ang sikreto niyan ay tatlo. Una, mag-focus ka sa iyong itinakdang schedule. Pangalawa, be consistent. At pangatlo, it has to be accompanied with discipline. Napaka-importante yon. So kapag kanukuha mo yung tatlong bagay na yan, magkakaroon ka ng tamang pagmamaximize sa iyong oras, may kaayusan para matuto at umangat pa ang iyong mga malalaman. Muli, para sa buhay, sa paghahanap buhay at para sa pamumuhay. Minsan sa mga nakakilala sa akin, sinasabi nila, "Nako, ang hirap ang iyong ginagawa. 16 hours a day, papaano mo na ma-manage? At papaano mo na bibigyan ng quality works ang iyong mga ginagawa?" So bumabalik pa rin doon yung bigyan mo ng tamang schedule sa iyong mga ginagawa, magiging consistent ka at kalakip ng tamang disiplina. Sa umpisa mahirap yan, struggle yan. Pero eventually, pag nasanay ka na sa iyong mga ginagawa, maa-adapt mo ang sistema na yung ginawa. At yun ang sikreto. At pag na-adapt mo yun, hahanapin ng sistema ng iyong katawan at ng iyong kaisipan. At pag nasanay ka na, ito yung magiging produkto. Napakadali na lang para sa'yo ang gawin ang mga bagay na to. Could you imagine, napakabihira sa mga taong katulad ko na gumagawa ng ganito, na nagtatrabaho ng 16 oras araw-araw. Maliban lamang kapag may weekend o kaya public holidays, which is napakabihira. At ito pa yung nakaka-amaze, during weekdays, na meron akong 16 hours a day of work. At gustong-gusto ko mga to. Maniwala man kayo sa akin o hindi. At ito yon, nabibigyan ko pa o kaya napaglalaanan ko pa ang aking sariling katawan, ang aking kalusugan ng regular na pag-ehersisyo. Yes, 4 times or 5 times in a week. So paano ko nagagawa yun? Tamang sistema lang, consistent at disiplina sa sarili. Yung routine activities ko. During weekdays, magising na maaga, pasok sa school, after school, diretso dito sa restaurant namin, then set up for an hour, then after that, ipapahinga ko konti, o kaya iniidlip ko konti. Then, pagkatapos ng aming operation hours of working before 10 p.m., I always make sure to have my exercise. So, umpisa mahirap, kasi minsan napapagod. Pero hanggang nasanay, or na-adapt na ng aking katawan, at hinahanap na ng aking katawan sa pag-gym. Simple executions lang. Then at 11 p.m., uwian na. Maglilinis ng katawan before going to bed. Then magigising na naman sa umaga. Ganun lang yun. During weekdays. At during weekend naman, household chores din ang ginagawa ko. Ang tanong, mahirap ba? Para sa akin, hindi. Kasi nalagyan ko na ng tamang sistema, nagiging consistent ako, at may sariling disiplina sa paggawa ng mga ito. Yun yun. So in this way, I would say na ma-maximize ko ang aking oras sa tamang paraan at sa ibang tao. Kapag ka may gusto ka, sa umpisa yan struggle. Then eventually, magugustuhan mo na yan. At maa-adapt ng iyong katawan at ng iyong kaisipan. And this is the good thing. You could not resist. Kasi gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Kasi gustong-gusto mo yung ginagawa mo.
I started to read a lot of books like personal development, financial, and other things during pandemic time. See? Kaya nga yung tatlong sinasabi ko, which will be, I would share it to you next time, yung buhay, pamumuhay, at maghahanap buhay. Napaka-importante yung tatlong bagay na to. Sa kabilang banda, karamihan sa atin, ganoon din sa mga OFWs, pagkatapos ng trabaho, 8 hours, 10 hours of working, uwi ng bahay, kain, tulog, hilata, cellphone. Nagiging productive ba? Hindi. Kasi ang usually pinapanood sa cellphone, yung hindi nakakatulong sa atin sa pag-unlad. Puro entertainment. Well, hindi naman masama. Basta wag lang palagi. Puro kadramahan. Puro negatibo. Puro kakwelahan. Puro prank-prank. Alam nyo, isa sa mga napapansin ko, most of us, we prefer to pay attention about a lot of entertainments. Ngayon, tanong niyo sa akin, bakit hindi ko ba ginagawa yon? Para sa akin, I always make sure na few minutes lang at hindi palagi. Can you imagine? Ito nangyayari palagi. Maglalaan tayo ng oras, 1 oras, 2 oras, 3 oras at higit pa sa social media. And I would say, most of these things, hindi naman talaga nakakatulong sa atin. What if, pagkatapos ng ating trabaho, maglaan ng esersisyo? Kaya minsan sinasabi natin, ang hirap. Sana all ganyan din ako. Kaya naman eh. Ang problema, naglalaan tayo masyado sa social media. Yun ang problema. Can you imagine? Kahit 30 minutes lang sa pag-ersisyo, every day or every other day, napakalaking bagay na yun. Tapos sabayan mo ng panunood kung paano gawin yung tamang pagkain para sa ating kalusugan. Okay, ito pumuli ang Yumanong Sana nagsasabing, sana po, nakatulong po ko sa inyo sa munting advice. Salamat po.